Umaalma ang ilang mga guro at estudyanteng lumad sa pahayag ng Pangulo na bobombahin ang kanilang mga eskwelahan. Nauna nang sinabi ng Pangulo na gusto niyang mawala na ang mga eskwelahan ng mga lumad na ginagamit lang daw ng mga komunista. Samantala handa raw si CPP Founding Chairman Joma Sison na bumalik sa Pilipinas bilang tugon sa hamon ni Pangulong Duterte. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, bagamat nilinaw na ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya ibig saktan itong mga estudyanteng lumad, gaya ng inaasahan, umani pa rin ng matinding pagbatikos ng kanyang mga naging pahayag ng State of the Nation Address kung saan nabanggit niya na gusto niyang bombahin itong ilang mga lumad school dahil sa kanyang paniniwala na maaring nagiging instrumento ito sa pagpapakalat ng makakaliwang ideolohiya na isinusulong ng New People's Army. Sariwa pa sa alaala ng estudyanteng si Aisel ang mga sagupaan ng mga sundalo at New People's Army sa kanilang lugar sa Tandag, Surigao del Sur. Ang mga litratong ito kuha mula 2013 hanggang 2017 kung kailan napilitang lumikas ang kanilang komunidad para hindi madamay sa bakbakan. High school na ngayon si Aisel pero malaking hamon pa rin daw ang edukasyon ng mga gaya niyang lumad. Hindi kami makapali kasi napakainit, sobra hindi namin halos maiintindihan yung mga diskusyon ng aming mga teacher. Kaya ang bantang ito ni Pangulong Duterte, dagdag pa raw sa kanilang problema. Sabihin ko dyan sa mga lumad ngayon, umalis kayo dyan. Bubombahan ko yan. Isali ko yung mga struktura ninyo. Sa kanilang mga drawing, kita ang pangamba sakaling ituloy ng Pangulo ang kanyang banta. Sa huling tala ng mga lumad, aabot na sa 28 ang bilang ng lumad schools na sapilitang ipinasara ng militar. 924 ang mga estudyanteng nawala ng eskwelahan. Hindi naman itinatanggi ng mga lumad na may NPA sa kanilang lugar. Pero malayo raw ang asal nito kumpara sa mga sundalo. Sa aming karanasan po, hindi po NPA, hindi po terorista yung target nila ng kanilang mga operasyon, kundi ang target nila yung aming mga lupa. Ang mga teacher at grupong inaakusahang nagpapakalat ng makakaliwang ideolohiya, umaalma sa mga pahayag ng Pangulo. Ipinagita nila ang mga permit mula Department of Education na nagbibigay ng basbas sa higit 80 paaralan sa mga bulubunduking lugar na bahagi ng ancestral domain ng mga lumad. Ang ating pong mga kaguruan na nagbigay ng 100% na sakripisyo, marating lamang ang pinakamalalayong lugar ng Mindanao. Pero ano po ang ginawa ng ating Estado? Ikinukulong, pinapatay, at kinakasuhan. Hindi na nga natutugunan ng gobyerno at sila na nga ang gumagawa ng paraan para ma-educate ang kanilang mga sarili, ganun pa yung magiging tugon. Nilinaw naman ni Duterte kagabi kung anong ibig niyang sabihin sa pagbomba sa lugar ng mga lumad. Wala akong sinabi na bombahan ko yung may tao. Kaya sinabi ko, umalis kayo dyan. Ibig sabihin, sisirain ko yan. Itinanggi din ng militar ang mga akusasyong pinagmamalupitan nila ang mga lumad. Hindi naman po talagang gagawin nyo na bobombahin mo yung eskwelahan dahil may mga bata pa dyan. No? It was just a matter of strongly communicating a strong position on behalf of government to warn these illegal educational centers who are not complying with government regulation. Pero hindi raw talaga maiwasang madamay ang mga sibilyan sa bakbakan dahil sa mga komunidad din naman sa bundok nagkukubli ang NPA. Samantala, patuloy namang nadaragdagan ng mga namamatay sa karahasan sa pagitan ng rebelding NPA at mga puwersa ng gobyerno. Sa San Nicolas, Pangasinan, isang pulis ang nasawi at 3 ang nasugatan matapos nilang makaengkwentro ang mga rebelde. Nasa lugar daw ang mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion para sana magsagawa ng operasyon makaraan nilang matanggap ang impormasyong may namatang NPA sa San Nicolas. Nakasagupa nila ang di pa matukoy na bilang ng mga rebelde sa boundary ng Barangay Santa Maria at Barangay Malico. Kagabi muling binira ni Pangulong Duterte ang NPA sabay hamon kay CPP Founding Chairman Jose Maria Sison na umuwi sa Pilipinas at humarap sa kanya. Handa naman daw itong gawin ni Sison kung kinakailangan. Kahit pang ibig sabihin nito ay kailangan niyang lampasan ang surveillance ng intelligence ng iba't ibang bansa. Git ni Sison, pinipili niya ang kanyang laban at hindi daw pwedeng idikta ni Pangulong Duterte. Ang dapat daw gawin ng Pangulo, hayaan ang negotiating panel ng gobyerno na makipag-usap sa NDFP
para sa kasunduang magiging basehan ng pangmatagalang kapayapaan. Ma'am Jess, matagal ng hamon di lamang para sa militar kundi maging sa ilang sangay ng gobyerno ang labanan ng impluwensya ng mga kaliwang grupo dyan sa mga bulubunduking lugar at mga liblib na mga lupain, no? Kung saan unfortunately matatagpuan din itong ancestral domain ng ating mga kapatid na katutubo, kung saan malamang sa hindi ay mas madalas pa siguro nilang nakikita itong mga rebelding grupo kaysa sa mga kawani ng gobyerno, no? So yung influence nito ay hindi maitatanggi dahil kung pagbabatayan natin yung principle na might is right, no? Yung nagko-control talaga doon at yung persons of authority na kanilang nakikita, well, unfortunately, ito yung mga rebelding grupo. At batay na rin sa matagal na nating diskusyon dito sa mga opisyal ng militar na ating nakakausap ay hindi naman maitatanggi talaga na maaaring may influence talaga itong New People's Army dyan sa indigenous peoples, no, whether through coercion or voluntary cooperation. Nagsisilbing support system ito, no, para sa mga rebelde at minsan ay hindi rin maiwasan doon din nagmumula or nagsisilbing recruitment base para sa mga fighters ng New People's Army. Ma'am Jess. Chino, alam mo, naiisip ko naman dyan, no? We have a very strong president, pero parang lalo pang na-embolden yung mga kalaban ng gobyerno. Well, tama ka dyan, Ma'am Jess. No? Well, number one, wala namang ceasefire in place, and then maaari din ang pananaw nila dahil yung gobyerno ay masyadong preoccupied ngayon dyan sa nangyayari sa Marawi City. Maring ito rin ng opportunity, no, na parang palakasin din yung mga pag-atake ng New People's Army laban sa ating mga government forces, knowing na medyo distracted din sila dyan sa ilang mga operasyon dyan sa Mindanao, no? Dahil hindi lamang Marawi kundi yung mga karating lugar na yan binabantayan din ng malaki-laking puwersa ng ating gobyerno at malaking resources din ng Armed Forces of the Philippines ang napupunta ngayon dyan sa may lugar sa palibot ng Marawi City, particular ang Lanao del Sur. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.